Mga kababayan, kumusta po kayong lahat sa mansulok ng mundo? Magandang araw po sa inyong lahat. Umpisa na po natin itong mga balitang nangyayari sa ating bansa. Ito nga po mga kababayan, pag-usapan po natin ito. Dito tayo sa realidad na nangyayari sa ngayon at sa kasalukuyang Administrasyong Marcos Jr. at sa dating Administrasyong Duterte na mga nagawa ni dating Pangulong Duterte. Ayon nga dito kay Prop of Political Strategies na si Ma'am Malu Tiquia. Bago po natin panoorin ang buong video mga kababayan, mag-subscribe po muna tayo sa ating YouTube channel para sa ating news update sa mga nangyayari sa ating bansa. Ito nga, panoorin na po natin ang buong video mga kababayan. Ayaw nila kay Duterte. Yung ang simbahan. Si Presidente Duterte. Sa tingin ko lahat ng ayaw kay President Duterte, Rodrigo Duterte, lahat na naging kaaway niya, lahat na business interest na question niya, lahat yan nagsama-sama ngayon ng puwersa para totally reject ang isang Duterte. Makikita naman natin 6 na taon na pinaghirapan niya ng paninilbihan sa bayan. Anong ibig kong sabihin pinaghirapan? Yung frontline services na ayos. Example, mahaba na ang lisensya, mahaba na ang pahina ng passport, sinorten niya yung requirement ng birth certificate para sa first time na nagtatrabaho. So marami siyang ginawa apart from yung usapan sa droga at saka sa pagsolba with finality. Yung 50 at that time it was 53 years of the CPP, NPA, NDF. So pag pinagsama mo to, makikita mo talagang payback ang nangyayari ngayon. At sinasama yung anak. Pati yung build maganda eh. Oo, pati yan. Yung infrastructure development, maganda ang plano. Kaya nga nung tumakbo yung anak, lahat tayo nag-ambisyon dun sa continuity. Ang nangyari nga ho, ma'am, nabudol nga ho di ba ho? Ayan ang nangyari. Sana nga ho, tumakbo noon si VP Sara Duterte na bilang presidente. At sana tuloy-tuloy ho yung progreso ng ating bansa. Hindi ho ganun nangyari ho Nabudol ho tayo, ma'am. Yun po ang nangyari. Na matuloy yung build. Kasi yun ang kailangan natin. Imaginein mo 5% of GDP was used for public infrastructure. Ngayon, wala na yan. So, mahalagang parte ng kasaysayan natin, yung nagawa ni Duterte. Yun nga lang, si Duterte outlier. Hindi, kampanya, kailangan mo ng pondo. Hindi siya humingi ng pondo dun sa mga nandito sa Metro Manila, sa NCR. Ang tumulong sa kanya, Mindanao. Late siya sa ball game. Hindi siya nag-rely on political world leaders. Dadalawa lang ang gobernadora na sumuporta sa kanya. So talagang tinapon niya yung playbook, pero nanalo. Ngayon, nakikita natin, parang gusto ng lahat na naisatabi na tahimik ng 6 na taon, balikan siya. At ito na nga, sa Quadcom, di ba, lumabas siya, sa Senado, lumabas siya. Ang anak niya, dahil isang Duterte, sa simula pa lang, gusto ng alsin. Bakit? Yan mga... Ayun sinasabi natin mga kababayan. Yan ang plano nila. Papayag ho ba tayo sa mga ganyang nangyayari ngayon? Dahil ang dami pong problema ngayon. Korupsyon. Yan po, unang-una po yan mga kababayan. Ang korupsyon. Sobra ho garapalan talaga. Di ba ho, tignan nyo yung buy scam na yan. Hanggang ngayon di pa rin nila mapaliwanag. So binigyan sila ng 10 araw para magpaliwanag dito. So titignan na ho natin. Antabayanan po natin yan kung anong mangyayari dyan. Sana nga maparusahan itong mga nag-insert ng mga amount na to mga kababayan. Ito ang bantayan natin. Ang unang-unang nangyayari dito sa ating bansa, ang pinaka-problema ay korupsyon. Yan po. Ayaw ng mga movers and shakers dito sa national ang matandang Duterte. Kasi iba siya. Hindi siya katulad nila. Na hindi sa yumukod, hindi sa lumuhod? Yes, ganun ba? Oo, hindi nanghingi, hindi walang... So, totoo pala yung parang Bisaya ka Hindi, pero actually, masakit nga yan dahil nakita mo naman yung pagbabago. Ano ba ang hahanapin mo? Kahit na yung crisis na ginawa ng Mauti, na-handle niya ng tama
Kung sa panahon ngayon, ewan ko, baka nagkaubos-ubos na yung lahat doon, di ba? Kahit sa COVID, wala Sa COVID, namang wala kang perfectong makita. leader sa Oo, COVID diba? Pero he made the hard decisions. Ang importante sa leader kasi, you make the decision. Yeah. Yun, tama ho. You make the decision. Talagang sa iyo manggagaling mga desisyon, mga kababayan. Ito si President, ating Pangulong Duterte, talagang sa kanya ho nanggagaling. Siya ang may utos. Hindi ho kagaya nung ngayon, kahit saan-saan ho nanggagaling utos para sa kanya. Siya ho ang presidente, di ba ho? Don't allow anybody decide. else. Yeah. At siya ang sisisihin. Consistent siya dun sa Senado. Sinabi niya, tungkol sa war on drugs, ako sisihin nyo, wag yung mga tao ko. The buck stops at me. That's right. Ma'am, pwede ba nating brutally frank aminin na ang hypocrisy ay nananaig dahil sa mga politiko at sa oligarkiya? Oo. Ever since naman yan ang problema ng Pilipinas Yung uri ng politiko natin at uri ng oligarkiya na may control sa politiko. Kung titingnan nyo, sa bawat eleksyon, ang oligarkiya napakahalaga, lalo na pagdating sa fund donors. No? Totoo po yan, mga kababayan. Ano ho ginawa ni Pangulong Duterte doon sa mga oligarkiya noon? Di ba ho? Natakot ho sila sa kanya. Nagsibayaran po yung mga tax, mga utang nila. Yung po katapang ang presidente natin, dapat ganun ang leader ho natin dahil matatakot sila. Dahil nga, binayaran sila noon. Nagbayad sila sa gobyerno. Mga dapat nilang bayaran na utang. Yan ho nagawa ni Pangulong Duterte. Wala ho yan sa mga hindi yung magpapakontrol sa oligarkiya, yung mga mayayaman na yan. Sa ngayon ho, ano ho nangyayari sa tingin nyo? Di ba ho? Napaka-importante yan. Merong matitinong oligarkiya at merong oligarkiya na sabihin na natin kailangan ma-return on investment ang ginastos sa iyo. Ayun ang problema, no? Pero nasisira yung spirit ng true leadership. dito, Kaya yung issue na dapat may public finance sa kampanya, parating sinasabi nun. Kasi doon sa ibang bansa, may state funding. Pero wala tayong political party Yung political party natin nakre-create, nawawala tuwing eleksyon. Yun, dapat nalalaman natin kung sino yung mga sa kanila, nag-donate sa kanila, nag-funding para malalaman saan nanggaling yung mga gastos o kung saan man yung mga donor na nagbibigay sa mga politiko. Diba? Kailangan malaman. Yan po dapat. Multi-party system tayo. Hindi katulad ng ibang bansa, dalawa lang. Mas maganda nung dalawa kasi kontrolado mo lahat Tapos may training kung hindi ka Dapat. Tsaka dapat talaga. Wala ng mga madaming party. Political party. Ang dami Ang dami. Dapat dalawa na lang Kagaya sa Amerika. Isang Republican, isang Democrat. Dalawa lang naglalaban. Sa atin ang dami Di ba Ang dami mga kababayan. Dapat dalawa na lang ang maglalaban. Ganun na lang sanang gawin ng mga natin, mambabatas natin na dalawa na lang ang maglalaban. Di ba Magandang idea yon. nasa posisyon, yung hindi sa posisyon, para siyang shadow government na natututo. Okay, malalim to, Idol. Ang bakit ayaw ng ilan kay dating Presidente Digong Duterte. Imperialismo ang pinag-usapan dito. Imperial Manila. So, yun po mga kababayan. Ito po yung pinagkaiba ng administrasyong Marcos sa ginagawa ngayon at sa dating nagawa ni Pangulong Duterte. Di ba So, kayo na humusga mga kababayan kung sino ang natin ngayon. Sino ang may nagawa sa ating bansa. Di ba So, paki-comment lang po kung ano yung mga gusto nyo i-comment dyan at paki-like na rin po at i-share na rin po ang ating video at syempre po huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa iba pang updates. Mag-ingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.